Ayan, magandang araw po mga idol at mga bayan. Breaking news po, Rowena Guanzon. Talagang binanatan itong si Ronald Llamas. Sapagkat kung maalala nyo mga bayan, ay talagang na-high blood itong si Attorney Rowena Guanzon doon sa isang dayuhan dahil sa sinita siya sa kanyang pag-ubo doon sa isang kilalang mall mga bayan. So ngayon ay may post itong si Ronald Llamas na ang sabi doon mga bayan ay bumaba na naman yung self-esteem ko. Ayan, makikita niyo po sa screen. Bumaba na naman yung self-esteem ko. Wala kasi ako Rolex at Gucci eh. So doon sa post na yun ni Llamas ay medyo nainis, medyo nainis kasi talagang parang sinadya yata na inisin nitong si Llamas itong si Attorney Rowena Guanzon mga bayan. Ngayon ay binalatan nitong si Rowena Guanzon itong si Llamas doon sa kanyang naging post mga bayan. So panoorin po natin yung interview, yung panayam nitong si Dio Macalma doon po sa programa ng DZRH na Damdaming Bayan mga bayan. So ito po panoorin po natin yung panayam kay Attorney Rowena Guanzon. Guanzon, Congresswoman, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Ma'am Rowena. Magandang umaga po, Mr. Deo Calma. Salamat po. Ayan, Deo Macalma po, ma'am. Ayan, kumusta po kayo? Malamig na po ba ulo ninyo? Oo, pero grabe. Grabe ang ano ko. Mataas ang blood pressure ko nung isang gabi, Baka gabi ba yun? 180, no? Over Wow. 110? Grabe. Mababa pa yun. At least hindi... Buti na lang na, natawag ko yung security. Kasi hindi talaga siya aalis sa mukha ko, Talaga. Hindi niya ako tinatantanan. Talagang sinundan-sundan po ba kayo? Hindi, nakatayo lang kami doon dalawa. What happened was, makakain ako ng spicy na noodles. Sabi ko sa friend ko, dito ka lang, hanap ako ng soup water. So, pumunta ako doon, may katabi akong babae lalaki na may kausap sa vendor. Naghintay naman ako. Tapos, kumati ang lalamunan ko, inubok ko. Pero hindi ko inubok sa harap nila. In fact, I turned away sa right side ko. Kasi nasa left ko sila. Aba, within 2 feet distance, sinabihan ako ng mama na, you are coughing, you should not be in the mall. Wow. Leave. You have to leave, sabi niya. Sabi ko, what? Nagulat ako. Parang what? Sabi ko, are you from Rockwell? Sabi niya, yes. Sabi ko, mga tao dito sa Rockwell, hindi naman ganito. In-check ito. Sabi ko sa kanya, well, you have no right to tell me to get out of the mall. If you are sick, you should not be in the mall. Diba? Kung sa ito may sakit, dapat bakit sila nang miserable? Diba dapat sila hindi pupunta ng mall? Tama, oo. Kasi baka mahawaan nila kami. Dami pa naman senior doon. Yung mga double cards ko doon, mga senior na lahat kami doon sa Rockwell sabi ba naman, no, you're contagious. You live. Wow. Contagious, isang ubo lang, TB na agad. Sabi ko, putang ito, hindi ko na palambasin ito. May national pride was hurt, you know? So sabi ko sa kanya, how dare you, ganun. Alam yung exchange namin, parang umabot ng 5 minutes, ayaw niya umalis. You're the one who should leave, sabi ko. Talaga, oo. Saka harap-harapan, finally yung guard, yung asawa niya, hindi naman siya hinihila, hindi naman siya, sabi ko, hindi aalis ito, hindi rin ako aalis. Tinawag ko yung security guard na tawagin yung security. Tinanong ko ba nga mga tao, ladies and gentlemen, this man wants me to leave the mall because I coughed once. Is he correct? Is he right? Sumagot nga mga taga-harap mo, no? Ibig na sabihin, lahat kami doon ng mga matatanda na inuubo naman talaga kami kung minsan. Ay palisin niya kami doon sa Rockwell. Isa pala pang hindi taga-Rockwell Ba't na kami paalisin? Kung masama pala pakiramdam ng asawa niya, ba't sila nag-mall doon sa Rockwell? Sus mio. Mama... Saan pa doon ng mga matatanda? Yun akong grabe talaga. Sinabi pa sa yun talaga, Dio, yung pinaka. Yung sinabi sa akin, you don't have money to buy a mask? You should wear a mask.
doon talaga ako, visit ka, mata pobre ka. Commissioner, gaano ba ang layo ninyo nung kayo po ay naubo at kayo ba ay umubo sa Ay, harapan naku, niya? sir, 2 feet away. At nung alam ko na, di ba, Makati ang lalamunan ko, alam ko na nauubo ako. Mm. Hindi naman ako umubo. Kahit doon sa police station, sa guard station, kaya wala naman talagang ubo, I'm asthmatic. I never go out when I have a cough because, it's dangerous. I'm already 68. So, ang sabi ko yung 2 feet away ako sa kanila, tapos nung alam ko na nauubo ako, I moved my face away from them. Hindi ako umubo sa harap nila, ano ba? Diyos ko, maawa naman kayo sa akin. Ang tagal ko kayang matanda na ako. Dapat alam ko na yung mga protocol na yan. At saka, kaso pinagkontestahan ako ng mga akbayan. Yung mga akbayan, tumigil nga kayo dyan, ha. Ito naman si Llamas, post mo siya na, bumaba self-esteem ko, wala akong Rolex at wala akong Gucci. Llamas, marami ka namang baril. Bakit mababa ang self-esteem mo? Di ba nahuli ka ng illegal possession ng firearms? Di ba, Llamas, nahuli ka doon nga bumibili ng mga fake na DVD. Bakit naman kung wala kang Rolex at wala kang Gucci, bababa ang self-esteem mo? Kasalanan ko ba, Llamas, kung mayaman talaga ako? Hindi ko naman ninakaw yung Rolex at Gucci ko, ha? Kung ikaw mag-Rolex, ay maghihinaga talaga kami na ninakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? Sumikat ka lang ng presidential assistant ka, may Pinoy at katabi ka ni Risa Ontiveros lagi. Di ba? Tinanong pa nga si Risa Ontiveros ni Winnie kung kabit mo siya. Ano, Llamas? Right? Alam mo, Dio, ako, Yes, ma'am. I'm very, very friendly. Politiko din naman ako, nag-commissioner ako, lahat ng mga ito mga nagtulingin ng tulong sa akin. Sige, magbangayan tayo. Sasabihin ko sa public, yung mga iba dyan sa inyo, you tried to bribe me, or tried to bully me, or told me to appoint so-and-so in their province. Diba? Diba, Leo? Yes, Kaya ma'am. ako, I have manners, diba? Kaya hindi ko sila gagalawin kung hindi nila ako binibwisit. Ito si Llamas, wala ka ng trabaho, political analyst ka na bigla. Ay puta, wala ka ng PhD. Mabuti pa yung si Tiangki, at least may PhD yun. Ano ba yung political analyst? Puta, yan yung mga walang trabaho eh. Alam mo, kinakante ako nitong Llamas. Ang pangit naman niya. Diyos ko, buti na lang hindi siya nagbakla. Kung nagbakla siya, ang pangit ng bakla, no? Dio, Yes. ayaw ko dito, they're taking advantage. Kasi, Opo. ang nililabel nila akong DDS, kaya binabalatan nila ako kasi takot sila na magsenador ako. Diba? Diyos ko niya, mas bagay naman ako magsenador kaysa sa iyo. Diyos ko. Ba't ba na? Maawa ka naman sa Pilipinas kung ikaw magsenador. Sige, doon ka sa lineup ni Rizzo Ontiveros, pareho kayo mga komunista dyan. Kasalanan ko ba kung pinanganak ko na hindi ako mahirap? Kaya hindi ako nagkomunista? Problema sa inyo, gusto nyo komunista, sosyalista? Di ba hindi ako bagay dyan? Sosyalista ako? Commissioner, ayan, ba't ba napunta tayo kay Llamas? Pinag-uusapan natin yung Chinese... Kasi nabasa ko na ngayon ng Facebook post na bumaba tuloy sa testing ko na ako Rolex at Gucci. Talaga wala na, hindi mo kaya, gago ka. Bakla? Biro lang Llamas, ha. Huwag mo ko iso ng libel kasi ano lang yan. Exegesis lang yan. Hero speech lang yan. It's just lang yan. If you can dish it out, you should be able to take it, di ba? Kung sa English lang ni Miriam Santiago, if you can dish it out, you should be able to take it. Inunahan mo ako eh. Kung mag-Rolex ka Llamas, talaga maghihina na ninakaw mo yan kasi hindi ka naman mayaman eh. Kasalanan ko ba? Na hindi ako pobre? Na I was born hindi pobre? Kasalanan ko ba yan? Hindi naman ako nagnakaw. Kayo lahat, magdanakaw ang mga magnanakaw dyan sa Congress sa milyon-milyon na mga watch nang dapat mahiya, Dio, di ba? May tayo dun sa mga corrupt na mga congressmen. Anyway, Commissioner, ma'am, balikan natin yung... kinasuhan nyo nga daw ba yung Chinese national na sumita sa inyo dyan sa Rockwell?
Ano po? Ano yun? Kinasuhan niyo po ba? Nag-file po ba kayo ng complaint? kinasuhan. Mm. Akala ko kinasahan. Hindi po ako nagdadala ng baril mula nag-retire ako. Kayo naman. Kinasuhan ko po. Pinadala ko po sa police station and warrantless arrest. Mm. Abay, so nung nagbibigay ako ng statement ko doon, lumabas na yung chief of police, kinausap sila. Mm. Gusto nila sabi nila sa lawyer ko, na classmate ko, hingi daw sila ng areglo. Kasi may lawyer din sila, kasi maghingi ng story. Mm. Sabi ko, pwede naman yan, pero i-video niya. Kasi nagkakalat na ngayon yung video na parang ako yung masama. Ah, may video ba? May nakakuha pala ng video. Di ko na yung video anyway. Oh. Oo, ngayon, sabi nila, balik na naman yung abogado, kaya, gusto daw sulat lang. Sulat, ikaw i-deny niya yan, na forgery yan. Hindi naman pwede yun, sabi ko. Kasi so far, asawa lang naman yung nag-apologize na gano'n lang daw talaga asawa niya, matigas ang ulo. Ay, ma'am, kung matigas ang ulo, ipupukin niyo araw-araw para lumambot. Sinabihan ko pa nga siya, your husband is a liability. You will not succeed in your career if your husband is like that. Filipina po yung Mrs. Commissioner Guanzon, Doon ko ma'am. lang nakilala sa police station na Pilipina pala siya at lawyer siya ng isang bangko. Ah, lawyer. Sabi ko sa kanya, well, you're a lawyer. You got a lawyer for your husband? Mm. Sabi niya, no, not at the moment. Well, you better find a lawyer. Ako pa nga nagsabi, you better get a lawyer because we're going to the Central Police Station. Ayoko naman yung wala siyang lawyer doon. At saka ayoko kitang kausapin na hindi naman pala ikaw ang lawyer. So, ako naman, sorry yung asawa. Sabi ko, hindi naman ikaw ang nag-ano sa akin, nag-harm. Dapat siya. Tama. Doon siya, nasa isang kwarto siya doon, kinulong siya doon ng asawa niya dahil hindi siya lalabasin. Sabi niya, matigas ko talaga ang ulo. Ay, pambira, sabi ko naman, attorney, kung ganyan po, pakukulong ko talaga siya. Sabi niya sa kanya, pag hindi siya nag-apologize, pakukulong ko siya. Pero alam niyo ba, nung sinabihan na ng chief of police na basahan niyo na yan, meaning Miranda rights, di ba? Narinig ng lawyer nila, abay tinakas. Ay, tinakas yung Chinese national na Yung dalawa, Ay, yung mag-asawa? Malalaki, tinakas ng lawyer. Abay, may liability siya doon. Galit na galit yung chief of police at investigator. Ilalagay nila sa investigation report na hindi nila na-read ang Miranda rights kasi tinakas. Dagan. The reason lang naman na hindi naman ako nag-insist na i-read agad pagdating nila kasi nag-aareglo pa sila. Nag-aareglo sila na mag-apologize sila Ano po ang pangalan, Commissioner, nung mag-asawa na... Chong. Ano pong full name? Chong. Ano pong full name? Di yun ako yung full name. Manix Chong. M-A-N-N-I-X Chong. Manix. Yun ang sa ID. Yun ang sa ID niya. Manix Chong. Taga saan po siya? Sila. Ay, hindi po sila taga Rockwell, pero hindi ko na nakita kung taga saan sila. Hindi po sila taga Makati. Pero pambira naman, kami pa nakatira doon, ako pa palayasin niya. Grabe naman, ang lakas naman ng loob niya. Sabi ko nga, ang Pilipino, hindi ganun Diba? Pag may ubububo na matanda, Opo. Iniintindi. diba? Pag may umubo na matanda, sasabihin mo pa, hi ma'am, Billy Water, diba ganun? Ayan. Ganun naman Diyan sa Rockwell, ganyan naman daw ang mga tao dyan, mga fortunes o babait. Diba ganun tayo mga Pilipino? Kaya alam ko na hindi siya Pilipino kasi ginawa niya yun sa akin. Kaya ang Pilipino nagaganito. Akala ko, ma'am, Pilipino, napaka sa mga helpful sa mga citizens. Oo, tama. Akala ko nung ini-expect niyo ba na nung umubo kayo, sasabihin niya, bless you. Ay, God hindi bless po you. hindi po ako sa katabi niya. Dapat na ako tatabi sa kanya. I was like 2 feet away from there. Hindi na lang tumitingin niya ako ng cookies habang nakapila. Kasi nauna sila sa pila Okay, Alam mo, Deo, sabi ko lang ito na kwento kasi alam mo, I feel comfortable with you. So pwede mo i-replay ito 3 times a day today if you like. That will be helpful to me. Kasi itong mga kalaban ko sa politika, dahil sabi nila nag-DDS na daw ako, kinukontra nila ako. O yung mga hangal. Baka
baka makalimutan nyo. Ako lang ang pinayagan ni Lenny Robredo tumayo dyan sa rally, yung mga rally niya at magbanat kay BBM. Ako lang. Ang hindi kandidato for senator na allowed na inimbita dyan. At ako lang ang bumanat kay BBM, sabi bangag siya. Kayo lahat. Wala kayo. Wala kayong banat kay BBM dahil syukot kayo kay BBM. At yung mga may insertions din kayo eh. Naku, pag ako kinalaban nyo talaga. May mga insertions kayo dyan eh. May tawag mo? Hindi, insertion, parehas lang yun. Si Mas Rehas din yun. Tapos tatakbo pa kayong presidente, tapos ako kakalabanin nyo. Abang, huwag niyo ako kalabanin. Hindi naman sa sa pagyayabang. I have 535 million views in 90 days in my Facebook. O kayo, ilan? Tapos ako kakalabanin nyo, wala namang ginagawa sa inyo. O ngayon sasabihin ko na, may mga kabit nga kayo dyan eh. May mga kabit kayo dyan, saka saan nyo kinuha yung mga pera nyo ng pambili ng mga kondo nyo, ha? Aber, pag ako kinalaban nyo, wala kaya akong ginagawa ngayon, nabay marami akong time. Imbis na mag-sympathize pa kayo sa akin dahil matanda na ako, ay ganyan talaga yan si Rowena. Pag ginalaban mo, ay nako talagang volcano. Ganyan. Hindi ginamit pa. Opo. Yung babanatan pa ako, sus Mariotset. Alam nyo, ako kung masaya lang akong tao diyo, di ba? Babakla-bakla lang nga ako para matawa lang ang mga tao. Sometimes yung message ko, binabakla-bakla ko nga para magdikit sa ulo ng tao eh. Pero itong mga ginagawa ni Llama sa akin, kabaklaan na ito, harapin mo ako. Ano ka ba? Magpa-interview tayong dalawa. Naman. Papatulan kita kahit wala kang master's degree sa Harvard. Kala ko sasabunutan mo. Talo ako doon sa sabunutan. Yung buhok na sa kilikili lang eh. Alam mo, itong si Llamas, pag hindi ka nag-sorry sa akin ha, talagang sasagutin ko siya talaga. Sige mag-interview tayong dalawa para makita mo kung sino mas magaling. Ikaw ang pinakamagaling. Di ba? Mahirap itong ginagawa sa akin ni Llamas at of course, akbayan trolls, di ba? Huwag niyo na po akong kalabanin at wala naman po akong plano na sumali dyan sa politika. Pero pag kayo ang tumakbo, ay tatakbo na lang po ako para makampanya kayo kontra. Ayun, ginalit na nila ako eh. Makalma lang po, Commissioner. Chill lang po. Ayan, Chill lang ako. I'm going to Iloilo to speak in a national conference of accountants.